Ikapito ng umaga sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong panukala po ng Department of Education na magpatupad po ng trimester simula sa susunod na school year. At nasa kabilang linya po natin para hingan po ng kanya pong opinyon ang chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture, ang kinatawan po ng Lone District ng Pasig City, si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po, Kong. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po, Kong. Yes, magandang umaga, Drew, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig po ng program po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Po, Kong, ano hong take home ninyo dito sa panukala ng Department of Education na magpatupad po ng trimester system simula po sa susunod na school year? Ito ho ba ay may nakikita ho ba kayong magandang dulot ito o meron din ho kayo nakikita na disadvantage? Well, una, Drew, maliwanag naman ang sinabi sa atin sinabi ng DepEd tungkol dito. Proposal pa lamang yung kanilang trimester. Kasi ang sabi nila ay dapat masagutan po yung unang-una ay sinasabi natin na yung sa regular school calendar ngayon, yung 4 quarters, napapansin nila na maraming beses po doon nagkakaroon ng mga walang pasok dahil sa natural yung mga typhoons o mga ganung bagay. Pangalawa, nawawala rin yung school days natin dahil dun sa mga legislated na holidays. Mm-hmm. Opo, at nawawala rin po yan dahil again po, again sabi nila, so nangyayari, sinisiksik po lagi natin sa 4 quarters na para natuloy-tuloy para masigurado lang na maabot natin yung minimum of 180 days pero sinasabi nila target nila is 201 days. Mm-hmm. So ang sabi nila, i-break down nila into 3 SEMs. Mm-hmm. Yun yung proposal nila pero wala pang guidelines. Ang sinasabi lang kasi nila, pag break down nila into 3 terms, yung objective nila ay simply na per subject matter, per area, mapapahaba nila, mapapagaang rin nila yung workload ng isang guro dahil pati yung paggawa ng lesson plan magkaka-breaks in between the semesters. Mm-hmm. Again, yung pag-operationalize nila noon at yung pagbibigay sa atin ng guidelines, wala pa po yun dahil proposal pa lang nila na ito yung tingin nilang sagot para masigurado natin na may 201 days, quality yung 201 days, at yung mga bakasyon na legislated at yung mga unforeseen na magkakaroon ng breaks ay mapupunuan nila pag ginawa nilang TRISEM dahil mapupuno nila yung subject matters using the TRISEM lang. So, yun wala pa ho yung final. Pero yung objective, maganda naman. Mm-hmm. Kasi objective, para masigurado lang na may quality classroom time. Yun ang hinahabol nila. So ikakat nila para may quality classroom time at mas mahaba yung quality classroom time. Yun yung sinasabi nila. Pero yung guidelines wala pa. Pero nasabi din ba nila na ito ay magre-resulta sa mas matututo ang mga estudyante? Meron bang silang nabanggit pahapyaw man lang na gano'n, Kong? Actually, Drew, yun yung objective kasi ang pinaka-importante ay humaba yung oras ng learner at ng teacher na nasa classroom sila. Mm-hmm. Kasi kung maalala natin dun sa EDCOM 2 report, ang sinasabi ng EDCOM 2 report ay kapansin-pansin na dun sa academic calendar year natin, dahil dun sa mga legislated, whether local or national, na mga bakasyon. Pangalawa, yung mga activities na ginagawa po yung mga required administrative activities ng Department of Education, di ba? Meron dyan yung mga extracurricular pa, yeah. Mga extracurricular. Tapos idadagdag pa yung mga pag may bagyo ay napapansin nila doon nauubos yung classroom time. Ang importante kasi yung bata, yung learner natin, pati yung student, nandun sa classroom kasi doon mangyayari yung learning talaga. Pero dahil sa current nating sitwasyon, na yung sa 4 quarters na nangyayari po doon ay nakakat po yung classroom hours. Ang gusto nila ngayon, i-work around nila para ma-integrate nila into the SEM yung mga iba-ibang maaring
legislated, whether local or national, Mhm. na mga celebrations na kailangan gawin o yung mga administrative para doon ay ay hindi ma-interrupt. Assuming po, example po, kunyari meron mga, di ba meron tayong mga palarong pambansa, Yan, oo, yung meron iba. tayong mga Ilang buwan din yan. oo, meron tayo yung mga ah, journalism, press week, yung mga gano'n natin. I think ang gusto nila ma-shoot nila 'yon, na ma-integrate siya, na hindi ma-interrupt Mhm. yung classroom setting nung learner talaga. Opo, opo, opo. Pero, first things first, Kong, pero di ho ba dapat i-address muna natin yung basics na yung mga basic needs, let's say, yung kakulangan natin ng mga guro, di ba? Yung kakulangan din natin ng mga, though yung sa classroom, ina-address naman, di ho ba? Dapat Opo, ho ba naumpisahan na. opo, dapat yun po muna, di ba dapat ang tutukan natin bago natin I mean, bago natin na bago tayo magpatupad ng panibagong sistema, di ho ba? Actually, Drew, sabay-sabay nangyayari. Hindi Okay. yung una, meron tayong curriculum change na nangyayari, 'di ba? Yung Mm. curriculum change, yun yung pinaka-importante kasi yung curriculum change, 'di ba napansin natin na lahat naman ay sobrang daming competency, sobrang daming subjects Subjects, oo. ang tinuturo na at the end, pag merong international assessment o local assessment, hindi naman nag-i-improve yung scores Yung ng ating mga mag-aaral. mm. Doon natin makikita kung may kalidad o wala. So, yun yung unang ina-address naman. At inumpisa na po yun. At actually, 2-3 years ago, nag-umpisa na tayo by reducing the competencies. Mhm. Last year, pinilot na po inumpisahan na yung pagbawas ng subjects sa grades 1 to 3 Mhm. para nakafocus lang siya sa reading comprehension, mathematics, and then science. Ngayon po nagpa-pilot na rin po sila sa senior high school at dun sa mga exit points nung iba-ibang key stage areas, di ba? Yung grade Mm. 4, Mm. entry and exit. Yun po yung curriculum change, nangyayari na po yun right now. Isa yun. Pangalawa, nagkakaroon na rin po tayo ng galaw dun sa tinatawag nating classroom shortage, di ba? Mm. Pangatlo, di ba ang isang burden talaga sa teachers ay marami silang ginagawa na admin work. Oo, loaded sila eh. Oo. O loaded sila sa admin Mhm. work at saka sa teaching work. Yun po, mga 2 years ago, nag-umpisa na rin po tayong i-cluster yung admin work para makapag-hire ng administrative assistant Mhm. para masigurado na unti-unti na ta-transfer na yung admin work, itatanggal na sa teachers. This year po, kung maalala ninyo, ang lagi nga sinasabi natin, may 20,000 additional items para sa administrative work. Napuna na Para po ba? hindi pa po yun napupuno. Kasi again po, may items na, this year especially, pinakamalaking dagdag na items, 20,000. Usually po, mga 5,000 ang dinadagdag per year eh. Pero ngayon, 20. Ang reason po bakit hindi naman maging ganong kabilis yun kahit sinusubukan po nila pero hindi naman pwedeng mag-hire lang na hindi naman qualified kasi kung yun rin Mm. ang mangyayari, opo, hindi rin ma-unload yung admin work sa non-teacher, from the teacher to the non-teacher. Yun Mhm. yung kailangan natin. That's why sinasabi nga natin, di ba, sa EDCOM 2 report, talagang may work development workforce plan eh. Kasi hindi talaga siya mangyayari ng overnight. Kailangan gawin natin na very, very measured na sigurado natin na nako-correct yung mga sinasabi nating challenges na hinaharap. Po. So ito naman po, isa ito sa mga kasama po doon na ang gusto natin, mas mahabang oras sa loob ng classroom ang learner pati ang teacher kasi doon ang pinakamahalaga na learning na nangyayari. Sa mga katuwid, Kong, suportado nyo itong isinusulong po ng DepEd na pagpapatupad ng trimester system? Based on the objective po, yes. Pero Mm. hintayin po natin yung guidelines. Kasi Mhm. wala pa po yung guidelines kung paano nila Ipatutupad. ipatutupad eh. Of course po, Mm. Sir Drew, yun talaga pinakamahalaga lagi, di ba? Mm, Kasi totoo. maganda naman yung meron tayong, may problemang nakita, ito yung solusyon nila, pero it is in the,
it is in the details na importante at yun yung makikita natin pagdating nung guidelines nila kasi ang sinasabi po nila ma-address rin nila dito yung gusto nila ma-integrate yung mga iba-ibang mga admin, Mhm. local or national na mga legislated, pati admin po ano, Mhm. na tingin nila lumalabas sa classroom yung teacher, yung student at yung teacher. Kasi nga meron mga gawain na sinanction naman nating lahat. So sinasabi nila ito gusto nila ma-integrate. Mhm. At nakikita ko po may paraan naman talagang ma-integrate siya. Pero hintayin na lang po natin kung paano nila ipropose yun dun sa guidelines nila. Opo. Feasible kaya yan this coming school year or probably next year, Kong? Again po, depende sa bilis nung labas nila po nung guidelines nila. Pero ako po, naniniwala ako, right now kasi po talagang we need, aggressive po dapat yung adjustments natin. Mm. Kasi alam naman natin ang totoo, meron talagang challenges. Mm. Marami po tayong estudyante na hindi grade level yung reading comprehension nila. Mm. Hindi naman pwede talaga po na parang business as usual na lang tayo or yung mga reforms na ginagawa medyo mabagal. Talagang kailangan aggressive. Ito naman po kung maganda yung guidelines nila, nakita niyo naman po ang plano nila is to divide it into 3 SEMs. Yung 3 SEMs, parang basically 3 months, 3.5 months to 3 months ang plano nila, di ba? Yun yung gagawin nila. So, maaari naman pong magawa kung tama yung guidelines na ilalabas. Kasi pwede ipalabas muna yung first SEM, Mm. which is ang plano nila, ipapairal yun July to September, di ba? Mhm. So tingin ko kaya naman kasi yun lang Drew, ano? June to Ako September. talaga naniniwala kasi ako kailangan yung adjustments natin aggressive eh. Kasi sa totoo, there is really a correction to be made eh. Mhm. So hindi pa pwedeng masyadong perfectionist ka agad. Let's face it po, because of the issue involved, talagang meron proposal, may guidelines, pero along the way, maaring may adjustments mangyari. Ang importante, maliwanag yung objective, which is to make the learner and the teacher spend a lot of time inside the classroom. Tama naman Hindi yan. yun naman talaga yung pinaka-importante. At ma-monitor yung through assessment tools na effective siya. Mhm. Para matuldukan na yung mga kinakaharap na hamon lalo dito sa sektor ng edukasyon. Kung do you believe na we are facing a education crisis right now? Kumbaga kung meron man, gaano kalaki ang impact nito sa atin? Of course, sa future generations, sa ekonomiya na rin, per se, Yes. Kong. Drew, siguro ang maganda kasi, nakikita natin, tuwing nagkakaroon tayo, katulad ito, yung nakaraang summer, Noong nakaraang summer, nagkaroon ng mga remedial classes, yung talagang medyo mandatory. Nakita po natin doon, the moment matutukan po at focused yung solution, especially dun sa reading comprehension, napakalaki ng improvement. Kasi yung bata talaga, sponge talaga eh. Basta tama yung system natin, ang bilis po nilang na-adapt, ang bilis rin nilang makuha at nakaka-adapt, adjust eh. At talagang no matter how big the challenge is, nakikita naman natin ang bilis ng bata eh. It's really a matter of correcting the system. Una, talagang decongesting the curriculum. Yan. Kasi mag-focus tayo talaga dun sa reading comprehension grade level, mathematics. Mhm. Pag nakuha nung learner, on her own, mabilis na rin naman siya. Finally, magagamit rin niya yung mga libro, magagamit niya yung mga kung ano man ang textbook o modules na nandyan. At kahit po yung computers, magagamit ng maayos. Opo. The moment yung basics nandoon. At yun nakikita natin, every time may reform na ginagawa towards reading comprehension, ang bilis ng improvement eh. So talagang it's a matter of making it hindi tamang word radical pero talagang aggressive. Aggressive. Dapat aggressive talaga yung adjustments natin para Opo. maka-cope up tayo dun sa learner eh. Opo, kung hindi bukod ko sa learner, of course, syempre, yung quality rin po ng teachers din ho natin, paano ho natin matitiyak na dekalidad din yung matatanggap na edukasyon ng atin ho mga
estudyante sa pamagitan din po ng dekalidad na mga guro na i-hire at hina-hire po natin. Yes, kasi yung naging problema as identified dun sa EDCOM 2, di ba? Sa Yes. totoo, Mm. nawalan tayo ng mga specialized teachers. Meaning, pag hindi rin nag-adjust kasi yung higher education curriculum, di ba? Meron talaga mga pangangailangan na mas specialized na ngayon. Mhm. Tapos marami, more or less talaga napunta dun sa general teaching talaga. So right now, immediately dalawa po yung solusyon na ginagawa. Yung una, di ba nag-a-adjust tayo ngayon dun sa college courses natin. Mm. Pumayag naman ng CHED na magkaroon ng mga additional programs, example, para sa secondary schools talaga, yung mga specialized talaga na mathematics, science, para mas marami tayong Mhm. mapagraduate doon. Bukas rin naman ang CHED doon na mas maraming scholarship ang ibibigay para dun sa mga courses na yung workforce development plan talagang kailangan natin masundan yun eh. At Mhm. maliwanag naman paano ang roadmap niya. Pangalawa, equally important yung pagbibigay nila ng mga upskilling ngayon sa ating mga Yeah, guro. importante yan. Yes, kasi matagal na rin po tayo, mga 3-4 years ago, nagkaroon na po tayo ng batas yung National Educators Academy of the Philippines. Para hindi Strinect- ma-stagnant. Yes, kasi parang ano yun, di ba, yung mga abogado, meron silang MCLE, yung Aha. Continuing Legal Education. Mm. Ang tingin talaga naman natin, lahat ng profession, talagang dapat tuloy-tuloy merong continuing education. Kasi meron naman talagang advancements na nangyari, meron mga, hindi lang po yun, minsan maraming beses curious rin naman po yung pagka nagkaroon ng pagpupulong sa teachers, curious rin sila sa iba-ibang mga bagong subject matter. Pag napag-uusapan nga yung AI, marami nagtatanong doon eh, di ba? Kaya kailangan talaga yung NAEP natin ay talagang mag-level up para sa upskilling. At yun, ginagawa naman po yun ngayon para masigurado may upskilling na nangyayari. Pero last time may binabanggit dito sa I don't know kung nakarating sa iyo to Kong no sa Senate na itong hinihiling ni Senator Sherwin Gatchalian na sa CHED na i-consider yung pagpapasara sa higit 300 teacher education institutions dahil sa kabiguan ng kanilang graduates na pumasa doon sa licensure examination for teachers. Though nasa 300, marami-rami yun ng mga teacher education institutions. Kasi konti yung pumapasa sa licensure exam That for is true. teachers, di ba, Kong? Oh, Drew, actually yung problema na yan, more than a decade na yan eh. Yeah. Kasi ang sinasabi sa atin ng CHED, meron silang mas madali sa kanila, easily lang, hindi madali sa kanila na magsira ng paaralan. Mhm. Yun yung challenge na nila. Pero ang sinasabi nga po natin, under the Excellence in Teacher Education Act, una po, binigyan na natin ng power yung yung authority, yung ating Teacher Education Council, na una ay matingnan, ma-review yung mga licensure examination after the exam has been taken. Mhm. Kailangan ma-review po yun ng ating Teacher Education Council kasi sinasabi kung naalala po ninyo, naalala ko 2014 pa lang yan, 2015, meron ng mga nagsasabi sa amin noon pa lang na yung bakit parang hindi relevant lahat ng tinatanong sa kanila pagdating ng mga licensure examination. Mhm. Pero dati po, confidential po lahat ng mga licensure examination. Hindi po yan lumalabas ng PRC. Pero after we pass the Excellence in Teacher Education Act, require na po natin na after the exams, pagkatapos na po makudak ng exam, kailangan ay mabigyan ng kopya yung Teacher Education Council, yung mga tinanong Mm. dun sa license. Kasi para ma-determine po doon, relevant po ba yung katanungan? Para may basis, di ba? Para may, kumbaga, Yes. oo. Makasuggest sila na bakit ito yung tinanong. Example po, I think, pero ito naman po a long time ago, mga more than a decade ago, parang may nagkomento sa akin, although hindi ko rin nakita the time kung totoo, kasi confidential dati yung examination, meron nagsabi na, I mean, hindi naman relevant siguro kung tatanungin mo rin doon yung mga, kailangan relevant, hindi yung mga
hindi yung again nakalimutan ko na yung, ano yung question pero dapat relevant. Masigurado natin na ang natetest natin ay yung substance na alam nung guro. Oo. Kasi yun yung pinaka-importante. So yun po dapat magka-adjustments po doon. Pangalawa, ay siguro naman po kunyari talagang hindi naman po talagang walang pumapasa po talaga doon sa school na may schools talaga po. Matagal na rin po yan na may mga ganyan reports hindi pumapasa. Ay siguro dapat ma-institute na talaga kung anong kailangan ng CHED para matulungan sila na masara na lang yung ma-close na lang yung school na yon because Drew imagine nagbabayad ng tuition fee doon yung ibang mga pamilya. Pangalawa, yung oras po na binigay nila tapos yung education naman pala hindi kalidad. Kailangan po talaga ma-check na finally yung issue na yan. Matagal na po yan at na-take up rin po yan sa sa EDCOM 2 report kasi matagal ng issue po talaga yung yung bagay na yan. So hopefully po maumpisahan na ma-address yan, masabi na talaga na yung mga schools na ito ay ito yung record nila para Alright. hindi na rin pumasok yung mga pamilya hindi na masayang yung panahon nung yung effort nung learner Tapos na hindi ilang taon pumapasa, na di ba, nag-aral sa license. kasi kahit mag-aral pala siya doon hindi naman pala ganun yung ganun yung kalidad. Pero again Drew dapat twofold yun dapat binabantayan ng wasto ng TEC yung exams na binibigay, yung licensure exam. Relevant ba o hindi? Natetest ba talaga o hindi yung substance competency ng teacher? Kasi kung hindi naman, baka hindi naman sa school yung problema. Baka yung problema ay nandun sa exam. Yun. Oo, kaya kailangan po talaga tingnan pareho. Alright. Opo. Naku. Yes. Kong, wala na ho kaming oras at natatalian na po ang aming kamay. At marami pong salamat sa inyo pong oras, Kong. At muli, aabalahin ka namin habang itong issue na ito ay tinatalakay dyan po o tatalakayin dyan po sa Kongreso. Magandang umaga po, Kong. Marami pong salamat. Salamat, Drew. Thank you. At have a good day sa lahat po. Apo, Kong A. Fachoy po at good morning po sa inyo. Salamat. Good luck. Si House Committee on Basic Education and Culture Chairman at Pasig City Lone District Representative Roman